kasalanan o pagkakamalit na ginagawa natin na walang consequences na ating pong maranasan. Yung ganitong Christ-centered perspective ay binanggit din ni Paul sa relationship ng slaves sa kanilang masters. Sabi diyan sa verse 5 to 7, as you would Christ as servants of Christ as to the Lord. So, ang buhay na ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos ay may kalakasan. Sabihin natin may kalakasan. Amen? May kalakasan at katatagan sa paglaban sa gawa ng kadiliman. Kayo si Amen. Kaya walang rason na sabihin natin na hinang-hina tayo dahil meron tayong kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kayo si Amen. Glory to God. Dito naman sa pauling instruction ni Paul, very significant sa context sa Ephesus sa spiritual warfare. Sa atin ngayon, para bang maraming tao hindi na aware na merong spiritual forces of evil in the heavenly places. According to verse 12, tulad ni Satan at ang mga evil spirits. Kaya nga, madali po sa atin ang mahulog sa mga tukso ng kaaway. Ano ang susi? Para malabanan po natin ito at maging matatag. Ano sabi sa verse 10? Be strong in the Lord and in the strength of His might. Gospel pa rin po ang sandata na kailangan po natin laban dito. Ano sabi sa verse 14 to 17? Nandyan yung belt of truth, breastplate of righteousness, gospel of peace, shield of faith, and the word of God. Can you see Amen? Kompleto po tayo. Kompleto po tayo sa armas. Para po paglabanan ng anumang scheme ng kaaway. Amen? Padadaig ba tayo? Padadaig ba tayo? Hindi. Sabi natin hindi. Walang anumang gawa ng dyablo ang makakadaig sa anumang magandang plano ng Diyos sa buhay po natin. Can you see Amen? Glory to God. I hope na nakita niyo sa letter na to ni Paul na ang mga utos tungkol sa kung paano tayo mabuhay ay nakakabit, nakaugat, nakaangkla, motivated, grounded, empowered by gospel realities. Dahil sa kayamanan ng biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos, sa pag-ipag-isa natin kay Kristo, mabuhay tayo ayon sa nararapat sa mataas na pagkatawag sa atin ng Diyos. Mula sa pag-aaral natin doon po sa aklat ng Romans, nakita na natin na uungat ang gospel ay good news para po sa atin. Hindi ito primarily tungkol po sa atin. Hindi tayo ang pulot dulo ng gospel. At very consistent po si Paul para i-emphasize kung ano ang ugat at layunin ng Diyos sa yaman ng pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin. Para saan ang lahat ng pagpapalang tinanggap natin sa pagliligtas ng Diyos? Para sa karangalan niya. Can you say Amen? Para sa karangalan niya. Para may pahayag sa lahat ang yaman ng kanyang biyaya, karunungan at kapangyarihan. Ano ngayon ang dapat po natin gawin bilang tugon? Alalahanin mo. Sabihin mo, alalahanin mo. Kaya nga sabi ni Paul, alalahanin ninyo. Ang alin, yung kalagayan nyo dati, walang-wala, mahinang-mahina, malayo sa Diyos, at kung ano na ang meron kayo ngayon dahil kay Kristo. Napakalaking pagkakaiba, di ba mga kapatid? Kaya nga, pinagbabasa tayo ng Bible every day. Amen? Sabi sa katabi mo, basahin mo ang Bible mo every day. Para maalala nyo yung gospel riches na ito. Kaya nga dapat every Sunday, nandito ka sa church. Sabi mo sa katabi mo, dapat every Sunday nandito ka. Katabihin mo nga, ang katabi mo, dapat every Sunday nandito ka. Glory to God. That is why we engage in active discipleship sa church. Para matulungan ang bawat isa sa pag-alala dahil napakadali po nating makalimot. So kailangan po natin ipaalala lagi ang gospel sa sarili po natin. Ano pa? Ipagpasalamat. Sabihin mo ipagpasalamat mo. Tulad ni Paul, bungad ng sulat niya ay pagpapahayag na nagpupuri siya sa Diyos dahil sa laki ng ginawa ng Diyos at tinanggap niya mga pagpapala galing sa Diyos. Tama nga na ipagpasalamat mo
yung mga material blessings tulad kapag mag-pray ka before meal. Pero maliit na bagay yun kung ikumpara sa ating Panginoong Kristo. Kaya si Amen? Pangatlo, ipanalangin mo. Sabihin mo, ipanalangin mo. Tulad ni Paul sa chapter 1 verse 15 to 23 at chapter 3 verse 14 to 21, ipinag-pray niya yung mga believers maunawaan kung gaano kalaking kayamanan at kapangyarihan ang meron na sila ngayon. Upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagkatawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang hindi masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. So as to the conclusion, ang panalangin ko mga kapatid sa bawat isa sa inyo ngayon, to have the eyes of your hearts enlightened. Sabi nga natin, enlightened. Kung wala ka pa kay Kristo, you are bored sa mahabang mensahe na tungkol sa mabuting balita ni Kristo, dalangin ko na ibukas niya ang puso ko para makita mo kung ano ang ganda at matikman kung ano ang tamis ng nakay Jesus. At kung ikaw ay sa ating Panginoon Kristo na, and you are prone to forget the riches of your salvation, dalangin ko na patuloy na maging paliwanag sa isip at sa puso mo kung gaano kakayaman. Amen? Kung gaano kakayaman at pinagpala dahil sa ating Panginoong Kristo. The boundless riches of the gospel is for us. Palamakan po natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat